Kabanata 2081 Pagmamasid sa dagat. Umalis si Wang Lin. Nawala siya mula sa mundo ng yungib. Sa All Heaven, sa isang karaniwang planeta, may isang babae. Nakapurpura siya at ang kanyang buhok ay umabot hanggang sa kanyang bewang. Ang buhok niya ay tinatangay ng hangin at ang kanyang damit ay naglalabas ng isang pakiramdam ng kahinhinan. Tumingin siya sa langit. Sa ilalim ng araw, kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang maganda niyang kilay. Puno siya ng kalituhan. Naramdaman niyang dumating ang isang banal na pandama at huminto sandali sa tabi niya bago umalis. Akala niya noon na isang ilusyon lamang ito, ngunit nang mawala ang banal na pandama, isang jade ang lumitaw sa kanyang harapan. Tahimik itong lumulutang at naglalabas ng banayad na liwanag. Siya si Shi Zifeng. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa jade na nasa harapan niya. Habang ang banayad na liwanag ay kumikislap, ipinakita nito ang isang pamilyar na aura. Ang aura na ito ay parang isang panaginip at isang bagay na hindi niya malilimutan. Wang Lin, tahimik na nagmuni-muni si Shi Zifeng ng matagal bago niya inabot ang jade. Hawak-hawak niya ito sa kanyang kamay at pumikit. Pumasok ang kanyang banal na pandama sa jade, at narinig niya ang tinig ni Wang Lin sa loob nito. Matapos ang matagal na panahon, nang tuluyan ng buksan ni Shi Zifeng ang kanyang mga mata, nagpakita siya ng isang banayad na ngiti. Napakaganda ng kanyang ngiti. Gayon din sa mundo ng yungib, sa isang dizolatong sistema ng mga bituin sa Outer Realm, may mga malalaking bato na lumulutang doon. Tila sumusunod ang mga ito sa isang kakaibang batas at dahan-daang umiikot sa isang malaking arko. Sa malaking bato sa gitna, umupo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay pulang-pula at siya ay kalmadong nagninilay. Sa bawat paghinga niya, isang sinag ng kulay abong liwanag ang umaalis mula sa kanyang katawan, pumapasok sa bato, at pagkatapos ay kumakalat upang maabsorb ng ibang mga bato. Wala pang mga bato dito bago siya dumating, ngunit nang dumating ang matandang lalaki isang araw, mas marami pang mga bato ang lumitaw, na parang ito ay nabuo ng kanyang spell. Ang matandang lalaki na ito ay ang basag na estatwa ng bato sa kailaliman ng Wind Celestial Realm. Kung hindi dahil sa kanya, ang labanan ni Wang Lin laban kay The Wistwater ay mas magiging delikado. Sa puntong ito, ang mga mata ng matandang lalaki ay nakapikit at siya ay tahimik na nagninilay upang itulak ang kapangyarihan na unti-unting binabago ang kanyang katawan bilang bato. Lahat ng mga bato dito ay ipinanganak dahil dito. 300 taon na lang ang kailangan ko para tuluyang gumaling, pagkatapos, makakaalis na ako at makakabalik. Sa bahay, binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Parang kaya niyang tumagos ang kanyang tingin sa kalawakan at makita ang malawak na sistema ng mga bituin. Hindi siya isang mag-aaral ng mundo ng yungib, siya ay mula sa Immortal Astral Continent, mula sa Seven Dao Sect. Sa katunayan, isa lamang siyang disipulo ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Habang binabaybay ang kanyang alaala, naramdaman niyang hindi siya nagnanais na umalis sa mundo ng yungib dahil matagal na siyang narito. Matapos magmuni, nagbuntong hininga siya at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magsimula siyang magnilay, dumaan ang isang malakas na banal na pandama. Ang lakas ng banal na pandama na ito ay ikinagulat ng matandang lalaki. Alam niyang maliban na lamang kung nais ng may-ari na madama ito, hindi niya kayang maramdaman ang pagdating ng banal na pandama na ito. Para sa kanya, ang lakas ng banal na pandama ay katumbas ng lakas ng kalangitan. Ang banal na pandama ay dumaan at hindi tumigil, ngunit matapos itong mawala, nag-iwan ng hindi tiyak na pakiramdam sa matandang lalaki, isang pil ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pil ay ganap na pula at naglalabas ng isang nakakagulat na kapangyarihan ng mundo. Mula sa amoy ng pil, napigilan ng petrifying force sa kanyang katawan. Tinitingnan ng pil at inaalala ang banal na pandama, unti-unti niyang naramdaman ng isang pamilyar na pakiramdam. Matapos magmuni, bulong niya sa sarili. Ito siya. Sa sandaling iyon, habang umalis si Wang Lin sa mundo ng yungib, kumilos ang mga mata ng natutulog na sanggol sa isang planeta sa Outer Star System, parang magising. Ngunit matapos ang mahabang panahon, hindi pa rin binuksan ng sanggol ang kanyang mga mata at unti-unting huminahon at muling nakatulog. Ang walang katapusang espiritual na enerhiya ay nagtipon mula sa loob at labas ng planeta patungo sa sanggol, na nagsisilbing nutrisyon upang siya ay lumago. Sa harap niya ay isang jade na nabuo ng banal na pandama. Ang jade na ito ay hindi pisikal kundi parang palipat-lipat sa pagitan ng ilusyon at solid. Tahimik itong lumulutang doon, naghihintay na magising ang sanggol at makita ito. Ang planetang pinagmulan ng sanggol ay mukhang karaniwan lamang at walang anumang kakaibang hitsura. Kung may kakaiba man, ito ay parang isang mata kapag tiningnan mula sa malayo. Ang mga kabundukan sa planeta ay parang mga ugat ng dugo, ang malawak na dagat ay parang puti sa paligid ng pupil, at ang kontinente ay parang pupil mismo. Nandyan na si Wang Lin. Hindi lamang niya nakita ang sanggol na si Tuo Senador, kundi nakita rin ang planetang natagpuan ni Tuo Senador upang matulog. Matapos umalis si Wang Lin, naging tahimik ang mundo ng yungib. Parang isang lugar na lumalakas.
Isang lakas na halos wala ni isa mang tao ang makakadetect ang sumikop sa mundo ng yungib pagkatapos umalis ni Wang Lin. Ang lakas na ito ay maaaring magprotekta sa lugar na ito sa mga henerasyon upang hindi na mangyari ang mga insidente tulad ng kay Master Scarlet Soul. Sa Immortal Astral Continent, sa Heavenly Bull Continent, may isang bundok na napapaligiran ng ulap. Sa araw na iyon, isang makapangyarihang lakas ang sumabog mula rito at walang katapusang kristal na liwanag ang kumalat sa lahat ng direksyon. Pagkatapos magkalat ang liwanag, dahan-dahang lumakad si Wang Lin palabas mula sa pinto ng mundo ng yungib, nakasuot ng puting buhok at puting robe. Ang huling 300 taon ay lumipas na parang isang saglit. Tinitingnan ni Wang Lin ang mundo ng Immortal Astral Continent at tahimik na naglakad pasulong. Seven Dao Sect, bulong ni Wang Lin sa sarili. Bago siya umalis, inalog niya ang kanyang manggas at isang hangin ang sumak sa buong Seven Dao Sect. Ang pagkawasak ay nawala at napalitan ng isang makapangyarihang sekta. Ang lugar na ito ay magiging tahanan para sa lahat ng lalabas mula sa mundo ng yungib, bulong ni Wang Lin habang iniabot ang kanyang kamay patungo sa langit. Sa isang iglap, halos 20 kumpol ng liwanag ang lumitaw at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga kumpol ng liwanag na ito ay lumitaw sa maraming iba't ibang lugar sa Immortal Astral Continent. Si Qing Shui ay naglalakad sa desyertong parang may naramdaman, tiningnan ang langit. Isang kumpol ng liwanag ang pumasok sa kanyang katawan. Nagsimulang magudlot ang kanyang katawan at, isang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata ng may ngiti. Si Master Hong Shan ay lumilipad sa kalangitan, at sa harap niya ay isang sinag ng liwanag ng espada na may isang matandang lalaki sa loob. Ang ekspresyon ng matanda ay mabagsik, ngunit may takot sa ilalim habang tumatakas siya ng mabilis. Si Master Hong Shan ay sumusunod ng may malungkot na ekspresyon. Sa puntong iyon, pumasok ang kumpol ng liwanag sa kanyang katawan at pinilit niyang tumingin patungo sa direksyon ng Heavenly Bull Continent. Ang kanyang malungkot na ekspresyon ay hamupa, ngunit lalong bumulusok siya patuloy sa pagtugis. Si Qing Lin, Zhou Ru, Red Butterfly, Zhou Yi, at halos lahat ng mga tao mula sa mundo ng yungib ay nakatanggap ng kumpol ng liwanag at naramdaman ang presensya ng Seven Dao Sect. Kahit na sila ay mga mortal pa, ang mga alaala ng Seven Dao Sect ay unti-unting madyay gising sa hinaharap. Si Wang Lin ay tumingin ng isang huling pagkakataon sa Seven Dao Sect bago siya magtakda ng isang makapangyarihang porma sayon sa paligid nito. Ang pormasyong ito ay katumbas ng isang itinakda niya sa mundo ng yungib. Kahit na hindi siya makalabas mula sa Immemorial God Realm, maaari pa rin niyang siguraduhin ang kaligtasan ng mundo ng yungib at protektahan ang pag-iral ng Seven Dao Sect. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, hindi na lumingon si Wang Lin at naglakad patungo sa langit hanggang sa siya ay naging transparent at nawala. Ang 300 taon ng panahon ay maraming buhay para sa mga mortal, ngunit para sa mga cultivator, hindi ito matagal. Ang Baliu ay naging Celestial Emperor at si Jido ay naging Ancient Shi Emperor. Sana ay maayos sila, bulong ni Wang Lin sa sarili. At, Li Qianmei, nasaan ka nga ba? Nagbuntong hininga si Wang Lin. Nahulaan niyang nagising si Li Qianmei sa kanyang alaala tulad ni Qing Shui. Kaya niyang hulaan ang dahilan kung bakit hindi siya makikita ni Li Qianmei. Tahimik na pinagtupala ako, tumingala si Wang Lin sa malayong langit. Laging naaalala niya ang mga salita ni Li Qianmei at ang kwento ng ibon at isda. Matapos ang matagal na panahon, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at naglakad patungo sa direksyon ng Ancient Clan. Pangako ko kay Gudaw na papasok ako sa Immemorial God Realm mula sa gilid ng Ancient Clan. Naalala ni Wang Lin ang pangako mula noon. Dumaan siya sa Celestial Clan ng ilang araw at dumating sa gilid ng basin na isang malawak na dagat. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa gitna, kung saan matatagpuan ang bagyong dagat. Bago pa siya makalapit, narinig na niya ang malalakas na tunog ng kulog na nagpapakulo sa langit at nagpapadilim ng kalangitan. 300 taon na mula nang mag-umpisa ang bagyong dagat, at ngayon ay tila mas malakas kaysa dati. Habang ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong sa buong mundo, ang bagyong dagat ay umiikot ng mabilis at naglalabas ng malalaking alon. Parang mga alon na lumulutang sa hangin at patuloy na nagsasalpukon at tila sumusulong sa langit. Sa loob ng bagyong dagat ay may 9 na malalaking haligi na naglalabas ng 9 na iba't ibang kulay ng liwanag. Ang liwanag ay pumuno sa buong bagyong dagat at nagniningning, na nagmumukhang isang 9 na kulay na panaginip. Ang panaginip na ito ay may kasamang misteryo na pilit pinapasok ang isang tao at hindi makalabas. Dahil sa iba't ibang mga bulong-bulungan tungkol sa Immemorial God Realm sa Immortal Astral Continent, maraming tao ang naruroon. Puno sila ng pagnanasa, ang pagnanasa na maging mas malakas. Si Wang Lin ay nakatayo sa gilid ng bagyong dagat at hindi nag-atubiling dumaan dito. Lumitaw siya sa gilid ng Ancient Clan at kalmado siyang umupo upang maghintay na buksan ang Immemorial God Realm sa mga susunod na buwan. Habang papalapit ang oras, nagising ang Celestial Clan at ang Ancient Clan na parang dalawang mabagsik na hayop na natutulog at sumabog sa kanilang pinakamatinding lakas matapos maghanda ng daan-daang taon. Kabanata 2082 Nakakagulat na pagbabago.
Sa celestial na angkan, ang mga hukbong binuo ng maraming sekta ay gumamit ng mga bihirang ginagamit na mga transfer array upang makarating sa malawak na basin. Sa direksyon ng ancient na angkan, ang hindi mabilang na mga sundalo na pinangunahan ng tatlong ancient emperors ay dumating din gamit ang transfer arrays. Walang nakakaalam kung magsisimula na ang digmaang ito o hindi. Nakasalalay ito sa kung alin sa mga panig ang magkakaroon ng bagong Grand Empyrean, o kahit na kung alin sa mga Grand Empyrean ang makakaabot sa mas mataas na antas. Ito ang mga pangunahing kondisyon upang magsimula ang digmaan. Kung mapapanatili ang balanse, magiging maayos. Ngunit kung masira ang balanse, hindi maiiwasan ang digmaang ito dahil ang celestial na angkan ay nakahula na hindi makakalabas si Grand Empyrean Gudao mula sa ancient na angkan. Maliban kung mag-urong ang ancient na angkan at hindi maglakas loob na lumaban sa labas ng saklaw ni Gudao. Walang nakakaalam kung kailan nagsimula ang Immemorial God Realm. Tila ito ay mas matanda pa kaysa sa Immortal Astral Continent. Pati na rin ang Celestial Ancestor at Ancient Ancestor, na ipinanganak mula sa walang hanggan, ay hindi masyadong nakakaalam tungkol sa Immemorial God Realm. Si Wang Lin ay nakaupo sa gilid ng Sea Storm at tinitingnan ang pintuan na nabuo ng malalaking haligi. Ang pintuan ay mahigpit na nakasara at malapit ng magbukas. Hindi nagmamadali si Wang Lin. Naghintay siya ng libu-libong taon at hindi nag-aalala tungkol sa ilang buwan. Ngunit may isang tanong sa kanyang puso. Paano kaya kung hindi ko sinimulan ng mabaliw na plano sa Ancient Shi Ancestral Temple, ano kaya ang magiging hitsura ng Immemorial God Realm? Tahimik na pinagnilayan ito ni Wang Lin sa loob ng mahabang panahon, ngunit ito ay isang tanong na walang sagot. Nag-ante si Wang Lin para magbukas ang Immemorial God Realm. Isang buwan na lang bago ito magbukas, at 3 sinag ng liwanag ang dumating mula sa Ancient na angkan. Ang mga sinag na ito ay mula sa 3 Grand Empyreans ng Ancient na angkan. Si Song Tian, Zuan Luo, at ang misteryosong Ancient Ji Grand Empyrean. Ang 3 sinag ng liwanag ay mabilis na nagdikit at naging 3 figure sa harap ni Wang Lin. Tinitigan ni Song Tian si Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Inyong ipinagpag ang kanyang mga kamay kay Wang Lin at labis na magalang. Si Song Tian ay bumabati kay Lord Wang. Si Ancient Ji Grand Empyrean ay tahimik na nagmuni-muni at magalang ding nagbigay galang kay Wang Lin. Alam na nila 300 taon na ang nakalilipas na ang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent ay hindi na si Grand Empyrean Gudao, kundi ang taong tinatawag na Wang Lin na naruroon sa harap nila. Matapos masaksihan ng laban na iyon 300 taon na ang nakalipas, inusisa nila kay Grand Empyrean Gudao. Nakuha nila ang parehong sagot tulad ng kanilang nakita. Si Zuan Luo ay mas matanda na kaysa noon, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Tinitingnan niya ang kanyang dating disipulo at natutuwa na si Wang Lin ay naging ganito kalakas. Malapit na sanang magbigay galang ng mga kamay tulad ng kay Song Tian. Pagkatapos ng lahat, sa Immortal Astral Continent, ang malalakas ay may respeto. Ngunit, pagkasapit nila, si Wang Lin ay tumayo. Kung si Song Tian at ang Ancient Ji Grand Empyrean lang ang dumating, hindi siya gagawa ng ganito. Ngunit, kasama si Zuan Luo, hindi nagdalawang isip si Wang Lin na yumuko kay Zuan Luo muna. Si Wang Lin ay bumabati sa guro. Napalakas ang pagkabigla ng dalawang nakakita nito, sina Song Tian at Ancient Ji Grand Empyrean. Nakakita na sila ng maraming ugnayan ng guro at disipulo kung saan ang disipulo ay nagtaksil sa guro. Marami na ring pagkakataon na ang disipulo ay naging mas malakas at hindi na nirespeto ang guro. Kahit na may mga disipulo na nagbigay galang, karaniwan ay sa harapan lang. Ngunit, ang sinseridad ni Wang Lin ay malinaw na naramdaman ng dalawa. Bilang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent, normal lamang na si Zuan Luo ay magbigay galang kay Wang Lin. Nasa kanila rin ang pagtatapos ng ugnayan nila bilang guro at disipulo sa Ancient Dao Palace. Tiningnan ni Wang Lin si Zuan Luo, ang kanyang guro, na ngayon ay mas matanda na. Paano niya magagampanan na gawin ng kanyang guro na magbigay galang sa kanya? Kahit pa siya ang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent at maaaring maging mas malakas pa sa hinaharap, hindi siya pwedeng magpasalamat na gawin ganito si Zuan Luo. Binuksan ni Zuan Luo ang kanyang bibig na parang nais niyang magsalita, ngunit nagngiti siya at tumango kay Wang Lin. Dahil sa paggalang ni Wang Lin kay Zuan Luo sa mga sumunod na araw, ang traito ni Song Tian at ng Ancient Ji Grand Empyrean kay Zuan Luo ay naging iba. Dapat sana ay magkapantay sila, ngunit ngayon, ipinakita nila kay Zuan Luo ang isang uri ng paggalang. Ang pagpapakumbaba ni Wang Lin, na pinakamalakas sa Immortal Astral Continent at tinalo si Gudao, ay sapat upang baguhin ang lahat. Sa ika-15 araw bago magbukas ang Immemorial God Realm, nagkaroon ng nakakagulat na pagbabago sa Sea Storm. Ang Sea Storm ay lumaki ng maraming beses at ang malalakas na tunog ay naging nakabibingi. Ang tunog ay sapat na upang patumbahin ng mga mortal, at pati na rin ang mga mas mahihinang cultivators ay hindi kayang tiisin ito. Ang mga bahagyang apektado ay magkakaroon ng sugat sa puso at katawan, habang ang mga seryosong kaso ay magdudulot ng pagsabog ng katawan.
Sa tuwing magbubukas ang Immemorial God Realm, walang mga mahihinang cultivators na magtatangkang pumasok. Karamihan ito ay dahil sa mga malalakas na tunog. Sa ilalim ng malalakas na tunog, hindi makakalapit ang mga mahihinang cultivators, at habang lumilipas ang panahon, magiging mas matindi ito. Sa huli, ang mga tunog na kayang gumuho ng langit ay magpapabagsak sa sinumang wala pang pangatlong hakbang. Pati na rin ang mga proteksyon na yaman ay hindi epektibo dito. Sa huling araw, ang malalakas na tunog ay kayang magwakas sa sinumang hindi pa nakarerating sa void tribulant na antas, kaya ang mga makararating lamang dito ay kakaunti. Habang patuloy ang malalakas na tunog, ang siyam na kulay na liwanag ay tumagos sa sea storm, umabot sa langit at binalot ang mundo. Ang siyam na kulay na liwanag ay naging isang matalim na aura at tinangay ang buong paligid. Maluwag ang ekspresyon ni Wang Lin. Maliwanag niyang nakita ang pintuan na nabuo ng siyam na haligi na nagiging maluwag. Ang malalakas na tunog ay dulot ng pagluwag ng pintuang iyon. Parang may isang puwersa na bumangga sa pintuan na nais lumabas. Tiningnan ni Zuan Luo ang sea storm at dahan daw ang nagsalita kay Wang Lin, may mali. Ang huling pagkakataon na nagbukas ang Immemorial God Realm, naging ganito lang kalakas isang linggo bago magbukas, ngunit ngayon ay maaga ng isang linggo, si Zuan Luo ay nagkibit balikat. Dahil dito, ang mga daing ng Immemorial God Realm ay tatagal ng mas matagal kaysa dati at magiging mas matindi, kahit ang mga miyembro ng angkan na may 27 stars at ganap na na-integrate ang tatlong kapangyarihan ay hindi makakalapit, ipinakita ni Zuan Luo ang isang ekspresyon ng pag-aalala. Tiningnan ni Wang Lin ang sea storm. Nakatira siya sa ancient na angkan ng matagal at alam niyang ang isang buong 27 star na miyembro ng angkan na ganap na na-integrate ang tatlong kapangyarihan ay katumbas ng isang golden exalt. Noong nakaraan, tuwing nagbubukas ang Immemorial God Realm, parehong panig ay nagpapadala ng maraming cultivators mula sa void tribulant upang subukan ang kanilang swerte. Ngunit hindi mahalaga ang mga taong iyon, ang mahalaga ay ang mga golden exalts, Empyrean exalts, at ang pinakamahalaga ay ang ascendant empirines. Ngunit ang malalakas na tunog ay dumating ng isang linggo ng maaga, ibig bang sabihin nito ay may mangyayaring aksidente isang linggo mula ngayon? Si Zuan Luo ay medyo nag-alinlangan. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa sea storm. Umihit siya at naramdaman niyang dumarating ang daan-daang miyembro ng ancient na angkan. Batay sa kanilang bilis, dapat ay makararating sila sa loob ng 3 araw. Lumipas ang panahon araw-araw. Sa ikalawang araw, lumakas ang tunog. Sa ikatlong araw, lalo pa itong tumindi. Ang mga tunog ay nagdulot ng hindi matatag na mundo. Si Song Tian at si Ancient G Grand Empyrean ay naging seryoso at nag-aalala. Sa tanghali ng ikatlong araw, 12 araw bago magbukas ang Immemorial God Realm, ang kalmado na boses ni Wang Lin ay malinaw na narinig ni na Song Tian at ng iba pa kahit sa gitna ng malalakas na tunog. Dumating na ang mga Grand Empirines ng Celestial na angkan. Di nagtagal, sa kabila ng sea storm, 3 sinag ng liwanag ang dumating. Si Jiudi, Wufeng, at Dao Yi lang ang dumating. Si Gemini ay hindi dumating. Pinili niyang manatili sa Celestial na angkan. Ang tukso ng Immemorial God Realm ay hindi gaanong nakaapekto kay Gemini. Nag-isip siya ng matagal at napagpasyahan na magpatuloy bilang backup. Samantalang si Lian Daofei, na naging Celestial Emperor, ay pinili rin na hindi dumating. Pagdating ni Jido at ng kanyang mga kasama, agad nilang napansin na ang mga daing ngayon ay iba sa dati. Nag-isip sila ng sandali at naging seryoso ang kanilang ekspresyon. Katulad ni Zuan Luo at mga kasama, naramdaman nilang may mali. Nagkatinginan ng tatlo at pagkatapos ay iniwasan nila ang sea storm upang makita si Zuan Luo at ang mga kasama niya, pati na rin ang kalmadong si Wang Lin. Si Dao Yi ay bumabati kay Lord Wang. Hindi nagdalawang isip si Dao Yi na magbigay galang kay Wang Lin. Magandang araw, Lord Wang. Kalmado ang ekspresyon ni Wufeng. Tila ang 300 taon ng panahon ay nagpatanggap sa kanya sa realidad. Si Jido ay nagdalawang isip bago huminga ng malalim at nagbigay galang kay Wang Lin, ngunit hindi na siya nagsalita. Tumanggo si Wang Lin at ngumiti kay Wufeng. Matagal nang hindi nagkita. 100 taon na. Hindi ko inasahan na aabot sa ganitong taas ang antas ng pagpapalago ni Lord Wang Lin. Nang makita ni Wufeng na ganito kumilos si Wang Lin, ang puso niya ay napuno ng init. Habang nag-uusap ang dalawa, daan-daang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan sa likod ni Zuan Luo. Ang mga sinag na iyon ay kumilos ng mabilis, mga tao silang pinili upang pumasok sa Immemorial God Realm. Kasabay nito, isang malaking transfer array ang lumitaw sa likod ni Jiudi at daan-daang figure ang lumabas. Nakita ni Wang Lin ang karamihan sa kanila sa Empyrean Trial. Halos pagkakita nila, parang ang mga aura nila ang nagdulot ng hindi matatag na lugar na ito. Ang mga tunog mula sa sea storm ay lalo pang tumindi, para bang ang mundo ay nanginginig at handang mag-collapse. Pati na rin ang mga puwang sa kalawakan ay nagsimulang lumitaw at mawala sa lugar na ito. Nagbago ang mga ekspresyon ng 6 na Grand Empirines. Kabanata 2083, Kwalifikasyon para pumasok.
Nagpatuloy ang alon ng dagat sa paghagupit, pinalakas pa ito ng ilang ulit. Nagdulot ito ng maraming bitik sa espasyo sa paligid. Para itong sigaw ng multo, umaatungal habang may kasamang matalim at nakakagulat na lakas na kayang sirain ang katawan ng isa. Kumalat ito sa lahat ng direksyon mula sa sentro ng alon ng dagat. Kakatapos lang dumating ng daan-daang tao mula sa Ancient Clan at tumingin sa alon ng dagat sa kanilang harapan. Malinaw nilang naramdaman ang nakamamatay na aura mula dito na kayang wasakin sila ng madali. Ang lakas na ito ay sapat para magpalakas ng takot sa lahat ng buhay. Ngunit, hindi ito nakakaapekto kay Wang Lin at sa 6 na Grand Empirines. Sa kanilang antas ng pagpapalago, bawat isa sa kanila ay may kakaibang pagtutol sa Rumble. Hindi ito naging problema sa kanila. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga Rumble. Kapag pumasok sa kanyang tainga ang tunog, hindi nito pinapagalaw ang kanyang puso. Parang ang tunog na iyon ay hindi karapat-dapat na magpabago sa kanyang puso, kahit pa ito'y maging mas malakas ng libu-libong beses. Matapos ang kanyang pagpapalago, kalimutan muna ang Immortal Astral Continent, kahit sa malawak na espasyo sa labas ng Immortal Astral Continent, kakaunti na lang ang mga bagay na kayang mag-shock sa kanya. Ngunit hindi ganoon ang 6 na Grand Empirines. Bagamat hindi sila gaanong naapektuhan ng mga Rumble, alam nilang marami sa mga tao sa likod nila ang hindi kayang tiisin ito. Walang pag-aalinlangan si Song Tian. Sa oras na pinalakas ang mga Rumble, agad siyang naglakad patungo sa mga miyembro ng Ancient Clan. Inalulong niya ang kanyang manggas at isang malaking araw ang lumitaw sa kanyang likuran. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Grand Empyrean upang tulungan ang mga tao sa likod niya na tiisin ang mga Rumble. Ganoon din ang ginawa ni Zuan Luo at ng Ancient G Grand Empyrean. Sa pagtutulungan nilang tatlo, nakayanan nilang tiyakin na ang mga daan-daang nagpanik na miyembro ng Ancient Clan ay hindi nasaktan o pinilit umatras. Ganoon din ang ginawa ng Celestial Clan. Si Geode at ang kanyang mga kasama ay kumilos agad upang protektahan ang daan-daang Celestial Cultivators mula sa Rumble. Si Wang Lin lang ang tahimik na nakaupo at kalmado lang na tinitingnan ng alon ng dagat. Hindi siya kumilos upang tulungan ang sinuman dahil wala namang saysay. Alam na ni Wang Lin kung ano ang mangyayari 12 araw mula ngayon. Tinitingnan niya ang mga tao ng dalawang panig at ipinikit ang kanyang mga mata. May 12 araw pa bago magbukas ang gate, ngunit ang mga Rumble ay kasing tindi na ng 2 araw bago magbukas ang Immemorial God Realm noon. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi nila kaya ang magtagal. Ang Immemorial God Realm ay kakaiba, malaki ang pagkakaiba mula noon. Nagkatinginan ng 6 na Grand Empirines sa magkabilang panig ng alon ng dagat at nagiging malungkot ang kanilang mga mukha. Habang patuloy silang nagtutulungan upang magtiis, dumaan ang oras. Araw-araw, ang rumble ng alon ng dagat ay lalong lumalakas. Nang 9 na araw na lang bago magbukas ang Immemorial God Realm, kumalat ang mga rumble sa buong malawak na basin. Pati ang mga gilid ng basin na konektado sa Ancient Clan at Celestial Clan ay naririnig na ang mga rumble. Sa dapit hapon, 9 na araw bago magbukas, ang mga rumble ay umabot sa isang hindi maipaliwanag na antas. Pati ang 6 na Grand Empirines na gumagamit ng buong lakas ay nakaramdam na parang hindi na nila kayang tiisin. Ang mga rumble ay sapat na upang magdulot ng punit sa kalangitan at magbukas ng mga bitik sa lupa. Ang mga daan-daang tao na pinuprotektahan ng 6 na Grand Empirines ay damyugo mula sa kanilang mga butas ng katawan. May 9 pang araw. Hindi na natin kayang tiisin pa. Sa ngayon, kasing tindi na ito ng huling araw bago magbukas ang Immemorial God Realm noon. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang mga tao bukas at kami ay masasaktan pa bago kami makapasok. Natatakot ako, hindi natin kayang papasukin ang ganitong karaming tao sa Immemorial God Realm ngayon. Mabilis na sinabi ni Wu Feng, at tahimik na tumango si Dao Yi. Si Geode ay kumagit sa kanyang mga ngipin at nagpadala ng mensaheng banal. Ang lahat ng cultivators na nasa ibaba ng Golden Exalt, magmadaling umatras at mag-transfer palabas ng malawak na basin. Pagkarinig sa kanyang mga salita, ang mga tao sa gilid ng Ancient Clan ay nagdesisyon din. Sa mga daan-daang tao na kanilang pinuprotektahan, ang mga hindi nakapasa ng 3 pagsubok at 7 kalamidad ay mabilis na umalis mula sa gitna ng rumbling. Matapos ang ilang sandali, wala nang higit sa 100 tao na natira sa bawat panig ng alon ng dagat, at dahil sa pagbawas ng mga tao, nabawasan ang presyon sa 6 na Grand Empirines. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Wang Lin. Tahimik siyang nagmuni-muni at hindi gumawa ng anuman. Tinitingnan lang niya ang alon ng dagat at nakita niyang ang agwat sa gate na binuo ng 9 na haligi ay naging mas malaki. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. May 6 na araw na lang bago magbukas ang Immemorial God Realm. Ang rumbling mula sa gate ay naging mas malakas pa kaysa 3 araw na ang nakalipas. Hindi ito nangyari noon sa pagbubukas ng Immemorial God Realm. Nagdulot ito ng pagkabahala sa 6 na Grand Empirines. Hindi na nila kayang tiisin pa.
Kailangan nilang bawasan ang mga tao, o kung hindi, sila mismo ay maaapektuhan. Wang Lin. Tumingin si Zuan Luo kay Wang Lin. Ito ang unang beses na nagsalita si Zuan Luo kay Wang Lin mula nang magsimula ang mga rumble mula sa alon ng dagat. Sa katunayan, si Song Tian at ang Ancient Ji Grand Empyrean ay matagal nang naglalagay ng kanilang pag-asa kay Wang Lin. Naguguluhan lang sila kung bakit hindi pa dumating si Gu Dao. Ngunit ngayon hindi na panahon para mag-isip tungkol dito. Pagkarinig nila kay Zuan Luo, agad silang tumingin kay Wang Lin. Guro. Tumayo si Wang Lin at tumingin kay Zuan Luo, na gumagamit ng buong lakas upang labanan ang mga rumble. Guro, walang silbi. Sa huli, hindi sila makakapasok. Pati kayo, hindi makakapasok. Mahinang sinabi ni Wang Lin, ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang kanang kamay at niyugyug ang mga tao na mayroong hindi hihigit sa 100 na pinuprotektahan ni Zuan Luo at ng kanyang mga kasama. Sa isang alon, biglang nawala ang bigat na nararamdaman ni Zuan Luo at ng kanyang mga kasama, parang nawala na ang rumbling. Ang mga halos 100 tao ay muling nakaramdam ng kiginhawahan mula sa sakit na kanilang nararanasan. Dapat ay napansin na ito ni Gu Dao, kaya't hindi siya lumabas upang magtangkang makialam. Tahimik ang mga tao mula kay Zuan Luo at ng kanyang mga kasama. Nararamdaman nila ang kakaibang kalikasan ng pagbubukas ng Immemorial God Realm na ito. May 6 na araw pa at nahihirapan silang isipin kung gaano pa kalakas ang rumbling sa mga susunod na araw. Posibleng pati sila ay kailangan ng umatras. May proteksyon si Wang Lin sa Ancient Clan, ngunit sa panig ng Celestial Clan, sa ilalim ng proteksyon ni Geode at mga kasama, kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga tao. Mga cultivators na Golden Exalt, Empyrean Exalt, magbaba at mag-transfer na. Habang umaabot ang tinig ni Geode, karamihan sa mga halos 100 na cultivators ay tahimik na nag-isip. Tiningnan nila ang alon ng dagat nang may panghihinayang habang sila'y umalis isa-isa, iniwan na lang ang 11 tao. Hindi lahat ng Ascendant Empyreans ay dumating. Ang mga 11 na tao na ito ay ang mga Ascendant Empyreans na nagdesisyong dumaan. 6 na araw na lang. Sa loob ng 6 na araw, naging masakit para sa lahat maliban kay Wang Lin. Kahit maraming tao sa Ancient Clan, naging magulo ang kanilang mga isipan dahil sa mga sinabi ni Wang Lin. Nang 3 araw pa ang lumipas at 3 araw na lang, ang rumbling ay naging ilang beses pang mas malakas kaysa noong pagbubukas ng Immemorial God Realm noon. Sa panig ng Celestial Clan, ang 11 Ascendant Empyreans ay nagpasya na umalis at mag-transfer palabas ng malawak na basin. Nagtulungan sina Geode at ang kanyang mga kasama. Dahil hindi na nila kailangang protektahan ng Ascendant Empyreans, nagamit nila ang buong lakas upang laban ng mga rumble ng alon ng dagat, kaya tumagal pa sila ng kaunti. Tinitingnan ang nangyayari sa panig ng Celestial Clan, si Zuan Luo at ang kanyang mga kasama ay naramdaman ng kabiguan sa kanilang mga puso. May kutob sila na tama si Wang Lin. Kung hindi siya tumulong kanina, magiging katulad sila ng kabilang panig, na 3 na lang ang natira. Ang huling 3 araw ang pinakamahirap na 3 araw. Isang araw na hindi namamalayan ay lumipas, at sa paglipas ng araw, naging 100 ulit na mas intense ang alon ng dagat. Ito ay nagdulot ng pagkabasag ng mundo sa mga pira-piraso, at naging isang kawalan ng anyo ang buong mundo. Si Geode at ang kanyang mga kasama ay namutla at hindi nag-atubili na i-connect ang kanilang mga divine senses upang tiisin ito gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Ang Ancient Clan ay kalmado pa rin tulad ng dati. Si Zuan Luo at ang iba ay naramdaman na parang wala lang nangyari. Ngunit tinitingnan ng kabilang panig, nagkaroon sila ng bagong pagkaunawa kung gaano kalakas si Wang Lin. Nang may 2 araw na lang bago magbukas ang Immemorial God Realm, dumating si Gu Dao. Tahimik ang kanyang pagdating, parang palagi na siyang nandito. Lumakad siya mula sa kawalan at umupo sa tabi ni Wang Lin. Tinitingnan niya ang alon ng dagat at naglabas ng isang buntong hininga. Zuan Luo, kayo 3 lang ang manatili, ang iba ay umalis. Nang matapos siyang magsalita, ini-wave niya ang kanyang kanang kamay sa halos 100 miyembro ng Ancient Clan, at sila ay dahan-daang nawala. Tinitingnan ni Wang Lin si Gu Dao at hindi nagsalita. Patuloy siyang tumingin sa alon ng dagat. Ang agwat sa gate ng bato ay mas malaki na ngayon, at may kaunting pananabik sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, 8 tao na lang ang natirang nasa labas ng alon ng dagat. Sila ay napapaligiran ng kawalan habang ang mundo ay gumuho sa paligid nila. Nang lumipas ang araw at ang huling araw bago magbukas ang gate, ang mga rumble ay naging isang vortex. Habang umiikot ang vortex ng mabilis, ito ay nagdulot kay Geode at mga kasama na magdugo mula sa kanilang bibig. Lumayo sila ng may kalungkutan at alam sa kanilang mga puso na umabot na sila sa kanilang limitasyon. Si Dao Yi ang unang kumagit sa kanyang mga ngipin at umalis, kasunod si Wu Feng na helpless. Tanging si Geode na lang ang may bakas ng pighati sa mukha habang namamaga ang mga ugat sa kanyang mukha. Nais pa niyang magpatuloy. Ngunit tatagal pa siya ng 2 oras bago siya nawala na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha.
Kabanata 2084 Ang babaeng si Dong Mei. Si Geody ay nagatubili at walang magawa habang umalis. Habang ang kanyang anyo ay unti-unting nawawala, 5 tao na lamang ang natira sa labas ng bagyong dagat. Tumingin si Gudaw sa bagyong dagat at dahan-daang nagsalita, lahat kayo ay umalis na. Ang pag-uga sa huling araw ay mangangailangan pa ng aking buong lakas para tiisin. Kahit na magbukas na ito, hindi kayo makakapasok sa Immemorial God Realm. Napansin ko lang ito ilang araw na ang nakalipas. Tahimik na nag-isip si Zuan Luo at ang kanyang mga kasama, pagkatapos ay yumuko kay Gudaw. Nang makita nilang umalis sina Geodo at ang iba pa, alam nila na ang pagbukas ng Immemorial God Realm ay hindi para sa kanila. Habang papalabas na sila, tumayo si Wang Lin at lumapit kay Zuan Luo. Guro. Tumingin si Zuan Luo kay Wang Lin at ngumiti. Malapit nang mag-reincarnate si Guro. Ako ay papasok sa Immemorial God Realm. Kung makalabas ako ng buo, ipagtatanggol ko ang reincarnation ni Guro. Kung hindi, makakapag-reincarnate ka pa ring ligtas gamit ito. Tumingin si Wang Lin kay Zuan Luo at inabot ang isang jade. Ibinigay ito sa kanya ng may galang. Hinawakan ni Zuan Luo ang jade. Hindi agad ito binuksan, kundi tiningnan si Wang Lin. Matapos ang ilang sandali, dahan-daang nagsalita si Zuan Luo. Ingatan mo ang iyong sarili. Tumanggo si Wang Lin. Pumikit si Zuan Luo. Nang binuksan niya muli ang kanyang mga mata, nagbago siya at nagliwanag kasama si Song Tian at ang Ancient G Grand Empyrean. Sa isang kisap mata, sila ay nawala ng walang bakas. Sa puntong ito, sa labas ng bagyong dagat, tanging si Wang Lin at si Gu Dao na lamang ang natira. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, dama po ang dapit hapon. May kalahating oras na lamang bago magbukas ang Immemorial God Realm, at ang ugong mula sa bagyong dagat ay umabot sa kanyang pinakamatinding antas. Ang vortex ay umiikot ng mabilis, na parang hindi gumagalaw sa unang tingin. Ngunit nang makita ito, nangangahulugang umabot na ito sa isang alarmanting bilis. Habang umiikot ang vortex, tila ang tubig dagat ay nasusupsap ng vortex. Ang tubig dagat ay umalis sa bagyong dagat at hinayla patungo sa vortex. Ang vortex ay parang isang black hole na sumisipsip ng lahat ng bagay. Patuloy nitong sinisipsip ang malaking halaga ng tubig dagat, na nagiging sanhi upang lumiit ang bagyong dagat. Tumingin si Gudaw sa bagyong dagat at nagsabi, kapag lahat ng tubig dagat ay nasipsip, magbubukas ang Immemorial God Realm. Ang kanyang tinig ay malinaw na pumasok kay Wang Lin sa kabila ng ugong. Papasok ako sa Immemorial God Realm upang buhayin ang aking asawa. Ikaw. Anong dahilan mo upang pumasok doon? Tinitingnan ni Wang Lin ang vortex habang mabilis na sinisipsip nito ang tubig dagat. Hindi magtatagal at mawawala na ang bagyong dagat. Para sa isang sagot. Tumalikod si Gudaw kay Wang Lin. Matapos kong makuha ang mga alaala ng Ancient Ancestor, may isang tanong na kailangan kong sagutin. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito, at ang iyong pagdating ay isang pagkakataon para sa akin upang mahanap ang sagot na ito. Ang sagot. Bulong ni Wang Lin. Kung makita ko ang sagot na ito, marahil makakalas ako sa Ancient Clan at makakapunta sa kahit anong lugar na gusto ko. May kumislap na magulong damdamin sa mga mata ni Gu Dao. Meron kang ulo ng Celestial Ancestor, kaya sigurado akong nakita mo na ang Celestial Ancestor ay namatay ng payapa walang sakit. Ang Ancient Ancestor ay namatay din. Nararamdaman ko ang kamatayang iyon sa kanyang alaala. Naglakad siya patungo sa kamatayan na may pag-aalinlangan, hindi paniniwala, at determinasyon. Ang dalawa sa kanila ay nagbayad ng presyo ng kamatayan upang hanapin ang sagot at sabay na itaguyod ang mga ugat ng pamana. Marahil ito ay upang protektahan sila, bulong ni Gu Dao. Ang paligid nila ay patuloy na umuugong at ang vortex ay patuloy na sumisipsip hanggang sa hindi na halos kalahati ng bagyong dagat ang natira. Ang tubig dagat ay ganap nang nawala sa vortex, at ang kanyang pinagmulan ay hindi na alam. Hindi nagtagal, lahat ng tubig dagat ay nawala. Inalis ni Gu Dao ang kanyang tingin kay Wang Lin at tumingin patungo sa lumiit na bagyong dagat. Ang kanyang tinig ay pabulong, nakatagpo ang Ancient Ancestor at ang Celestial Ancestor ng isang hindi maipaliwanag na lihim. Nagatubili sila, nagduda, at sa huli, upang habulin ang katotohanan, naglakad sila patungo sa kamatayan. Ngayon ay hahanapin ko ang sagot. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Lumipas ang kalahating oras. Nang ang lahat ng tubig dagat ay naisipsip ng vortex, patuloy ang malalakas na ugong. Ang 9 na malalaking haligi na hindi na napapalibutan ng dagat ay nagbigay ng isang nakakasilaw na 9 na kulay na liwanag. Dahan-daang binuksan ng pintuan patungo sa Immemorial God Realm na nabuo ng 9 na haligi. Sa sandaling binuksan ito, isang alon ng enerhiya ang kumalat mula sa pintuan, at ang bilis nito ay hindi kayang sukatin. Mabilis na sumabog ito sa buong basin, patungo sa Ancient Clan at Celestial Clan. Nang dumaan ang alon sa malawak na basin, tumigil ang hangin. Ang mga tao na lumilipad patungo sa labas,
tulad ni na Song Tian at ang iba pa, ay tumigil sa ere. Sa Ancient Clan, maging ang mga mortal at mga nag-aaral ng kasanayan, ang lahat ng nilalang ay tumigil ng dumaan ng alon. Ang apoy, ang mga ilog, at lahat ng bagay ay tumigil sa sandaling iyon. Sa lugar ng Ancient G, bumagsak ang ulan, at sa sandaling iyon, kahit ang ulan ay tumigil sa ere. Sa Celestial Clan, pareho rin. Ang grupo ni na Gyudo, ang Gemini, ang Celestial Emperor, at ang di mabilang na mga nag-aaral ng kasanayan, mga mortal, at mga celestial beasts ay tumigil din. Ang 5 elemento ng mundo, lahat ng batas ng mundo, lahat ng bagay ay tumigil ng buo sa sandaling iyon. Ang buong Immortal Astral Continent ay naging tahimik. Tanging ang pintuan na nabuo ng siyam na haligi sa gitna ng malawak na basin ang dahan-daang bumukas. Nang ito'y ganap ng magbukas, isang siyam na kulay na liwanag ang sumak mula rito, na nagbukas ng daan patungo sa isang hindi kilalang lugar. Talagang kakaiba ang pagkakataong ito kumpara sa mga nakaraang panahon. Bulong ni Gudao. Ang alon ay kayang tumigil sa lahat ng bagay sa mundo sa ilalim ng Heaven Trampling Realm. Nagningning ang mga mata ni Gudao at hindi siya nag-atubiling pumasok sa siyam na kulay na pintuan bago pa man si Wang Lin at nawala sa loob nito. Sa puntong iyon, tanging si Wang Lin na lamang ang natira sa labas ng pintuan. Pumikit siya at nang binuksan niya muli ang kanyang mga mata, naglakad siya patungo sa pintuan. Isa-isang pumasok si Wang Lin sa pintuan. Nang pumasok si Wang Lin sa Immemorial God Realm, bumalik sa normal ang lahat sa Immortal Astral Continent. Ang nakakagulat, halos walang nakapansin sa sandaling yun nang ang lahat ay tumigil. Hindi ito namalayan ng mga nag-aaral ng kasanayan, mga miyembro ng Ancient Clan, at maging ang mga Grand Empirines na nawalan sila ng halos 10 hininga ng oras. Ang 10 hininga ng oras na ito ay parang inabsorb ng isang kakaibang puwersa at nawala sa pintuan ng Immemorial God Realm. Nang muling bumangon ng buong Immortal Astral Continent, ang siyam na haligi sa malawak na basin ay nagbigay ng maliwanag na liwanag. Ang liwanag ay nagtakip sa lahat at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Nang mawala ang siyam na haligi, ang pintuan patungo sa Immemorial God Realm ay nawala rin. Nang mawala ang pintuan sa gitna ng basin, ang natitirang vortex ay patuloy na umuugong. Ang walang katapusang dagat na pumasok sa vortex ay nagkalat pabalik sa basin. Bumagsak ang tubig dagat habang ang malalakas na ugong ay umuugong. Ilang oras pagkatapos, ang malawak na basin ay muling naging dagat. Ang dagat ay walang katapusan at ang mga alon ay nagsasalpukan. Ang mga ugong ay nawala at napalitan ng tunog ng dagat. Lahat ng bagay ay bumalik sa normal. Ganoon din sa Celestial Clan at sa Ancient Clan. Lahat ng bagay ay bumalik sa dati, pati na rin ang 2 tao sa loob ng isang maaliwalas na bakuran sa Blackstone City ng Ancient Clan. Ang bahay ay hindi malaki at ang loob ay medyo simple, ngunit ito ay puno ng init. Sa kama ay nakahiga ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kunot, ngunit makikita pa rin ang kagandahan nito noong kabataan. Sa tabi ng matandang babae ay isang batang babae. Nakaputi siya at hindi makikita ang kanyang mukha, tanging ang kanyang buhok ang makikita na nakasabit sa harap ng kanyang mukha. Maganda ang kanyang likod, ngunit may kalungkutan sa kagandahang ito. Parang isang isda sa tubig, hindi mo makikita ang kanyang mga luha, ngunit kapag tiningnan kanya mula sa ilalim ng tubig, maaaring matikman mo ang kanyang mga luha kung kumuha ka ng ilang tubig. Ang matandang babae ay hindi makapaghintay at mahinang nagsabi, "Dong Mei. Pupunta na ako kay Anon Chang. Huwag mong subukang. Kapag iniwan kita, ikaw na lang ang matitira. Iba tayo. Ako'y isang ordinaryong tao at limitado ang buhay ko. Ngunit ikaw ay may ancient bloodline at makakapagpalago. Ikaw. Mag-ingat ka." Siya ay si Song Ji. Si Song Ji ay isang ordinaryong miyembro lamang ng Ancient Clan, kaya ang 500 taon ay ang hangganan ng kanyang buhay. Tiningnan ng matandang babae ang batang babaeng kasama niya at mahinang nagbulong, "Alam ko na may kwento ka. Nakita ko kayong tumitig sa langit ng malalim at umiiyak ng maraming beses. Naalala ko pa nga na nung sinabi ko sa iyo ang nangyari sa Ancient Dao Imperial City at ang kwento ni Wang Lin at Limuan, pinipilit mong ngumiti. Dong Mei, pangako mo sa akin na kung hindi mo kayang kalimutan, huwag mong gawing masama ang pakiramdam mo." Palaging naaalala ng matandang babae ang unang beses na sinabi niya ang pangalang Wang Lin kay Dong Mei. Ang nagulat at emosyonal na ekspresyon ni Dong Mei. Naalala din niya noong 500 taon na ang nakalipas, nang ibalik siya ni Wang Lin, hindi lang niya ikinukwento ang tungkol kay Limuan, kundi pati na rin ang tungkol sa isang babae na tinawag na si Li Qianmei. Reincarnated person. Si Dong Mei at Li Qianmei, sila ba'y iisang tao? Hindi ito binanggit ng matandang babae, ngunit tiningnan ng maganda at malungkot na babae bago niya unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata. Kabanata 2085 ang nawawala. Ano ang Immemorial God Realm? Ito ang tanong na halos lahat ng mga nag-aaral ng Culto sa Immortal Astral Continent ay may. Pati na rin ang mga Grand Empirines, hindi nila alam kung anong klaseng pag-iral ang Immemorial God Realm o kung saan ito nanggaling.
Bagamat maraming tao na ang pumasok sa Immemorial God Realm, wala ni isa sa kanila ang nakakapagsabi kung anong klaseng lugar ito. Tumingin si Wang Lin sa paligid. Ang langit ay pula. Walang mga bituin, araw, o buwan, ngunit may banayad na liwanag. Ang lupa ay bilog. Dito, ang kanyang divine sense ay limitado at hindi kayang takpan ng buong kontinente. Ang tanging nakita lamang niya ay ang mga kabundukan malapit sa kanya at ang mga malalalim na bangin. Habang naglalakad sa lupa, tahimik na nagmuni si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pamilyaridad habang tahimik siyang naglalakad. Tumigil si Wang Lin sa isang bangin at sinuri ito. Diretso ito, na parang nilikha ng hampas ng espada. May mahihinang alon ng itim na usok na umaangat mula sa bangin. Dahan-dahan itong nawala pagkatapos tumaas sa hangin. Mula dito, ang kalaliman ng bangin ay madilim, na parang walang laman. Nag-isip si Wang Lin ng saglit at pagkatapos ay nagpatuloy. Tinawid niya ang malaking bangin at naglakad patungo sa malayo. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, nakita ni Wang Lin ang mas maraming bangin at kabundukan. Ang mga bangin ay mukhang magkapareho. Diretso sila, na parang nilikha ng hampas ng espada. Bilog ang lupa, bulong ni Wang Lin habang ang kanyang mga mata ay kumislap at lumipad siya patungo sa langit. Habang lumilipad siya ng mas mataas at mas mataas, ang itsura ng lupa ay tila lumiit. Nang narating ni Wang Lin ang itaas, tiningnan niya ang lupa sa ibaba at ang pakiramdam ng pamilyaridad ay mas lalong tumindi. Ang bilugang lupa at malalim na mga bangin ay maayos na nakaayos. Pinagsama-sama, ang lahat ng ito ay mukhang isang compass. Isang malaking compass. Ang mga bangin ay ang mga sukatan at ang mga kabundukan ay natural na bumuo ng mga sinaunang mga rune. Compass, isang compass na walang pang-ites, napansin ni Wang Lin. Sa halip, ang lupa ang compass. Ngunit hindi ito buo, kalahati nito ay nawawala. Tiningnan ni Wang Lin ang lupa at nakita niyang ang kalahati nito ay tila ilusyon. Habang siya ay nag-iisip, ang kanyang mata ay dumaan sa lupa at tumigil sa gitna ng compass. May isang bundok na tumusok sa mga ulap. 7 kulay ng nyebe ang bumabagsak dito. Nang tiningnan niya ang bundok, ipinakita ni Wang Lin ang isang komplikadong ekspresyon. Sa Ancient Qi Ancestral Temple, habang dumadaan siya sa 3 soul splits, nakita niya ang mahiwagang bundok na ito. Dito niya nakita ang isang tao na may hawak na katawan at tinatanong ang mundo. Ngunit ngayon na tiningnan niya ang 7 kulay ng nyebeng bundok, hindi niya nakita ang figure na yun, ngunit isang pamilyar na tao ang nakaupo doon, naghihintay sa kanya. Ang taong ito ay mukhang matanda ngunit hindi matanda, at tinatakpan ng 7 kulay ng liwanag. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Siya ang tao na parang all-seer, parang ang 7-colored celestial sovereign, parang ang ancient daw imperial teacher. Sa likod ng figure na ito, sa likod ng bundok, may isang tulay. Ang isang dulo nito ay nakakabit sa compass at ang isa ay nakakabit sa langit, forming a large arc. Ang tulay ay halos kapareho ng heaven trampling bridges. Sa puntong konektado ito sa langit, malabo ni Wang Lin na makita ang isang ilusyon sa likod ng dugong pulang langit. Tila may 2 figure sa loob ng ilusyon, ngunit malabo sila, kaya hindi matukoy ng mabuti. Ang tagpong ito ay pareho ng ilusyon na nakita niya pagkatapos ng ika-9 na tulay. Sa wakas ay dumating ka na. Sabi ng all-seer habang tinitingnan si Wang Lin at tumawa. Hinugot ni Wang Lin ang kanyang mata mula sa tulay at tinitingnan ng all-seer. Hindi siya nagsalita at dahan-daang naglakad papunta dito. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo siya sa bundok kung saan bumabagsak ang 7 kulay ng nyebe. Tiningnan niya ang paligid at nagbuntong hininga. Matagal nang naghihintay ang matandang ito para sa araw na ito. Lahat ng ito ay isang panaginip mo, ngunit tuwing pumunta ka dito, may distortion na nangyayari sa iyong panaginip. Tumawa ang all-seer habang ang kanyang mga kamay ay umikot. Habang siya ay umiikot, nagsimula ang bilog na kontinente na rumurumbos. Habang rumurumbos ito, makapal na itim na usok ang sumabog mula sa mga bangin. Ang itim na usok ay lumipad patungo sa langit at mabilis na tumungo sa bundok. Sa isang iglap, tinakpan ng itim na usok ang dugong pulang langit. Pagkatapos ang itim na usok ay nagtipon sa likod ng all-seer upang bumuo ng isang higanting figure. Ang figure ay sobrang taas at tila pinapalakas ang mundo. Mula sa malayo, ang figure ay nakasuot ng itim na balabal na natakpan ng mukha, ngunit nakilala pa rin ni Wang Lin na ang figure na ito ay kapareho ng all-seer sa harap niya. Wang Lin, bagamat ikaw ay isang heaven trampling cultivator sa nakaraang buhay mo, ang matandang ito ay isang supremong pag-iral dito sa Boundary Compass. Sa buong Immortal Astral Continent, dito lamang ako maaaring sumanib at magsanib sa iyo. Dito, ang iyong panaginip ay magde-distort, at mula ngayon, ako ay magiging ikaw. Sumabog ang malalakas na tunog mula sa malaking figure, echoing sa lahat ng direksyon. Ang nakaraang buhay, tumingin si Wang Lin sa all-seer at ang figure sa likod nito. Tahimik ang kanyang ekspresyon. Mukhang hindi mo pa natatandaan ang lahat. Sige na.
Bago ka mamatay, ipapaliwanag ko lahat ng ito sa iyo. Tumayo ang All-Seer at umatras sa malaking figure. Ang itim na kapanan at akpan ng mukha nito ay gumalaw, ipinakita ang kanyang demonyong mukha. Wala ang Immortal Astral Continent, ito ay isang bagay na nilikha ng iyong panaginip. Sa katunayan, ito ay isang walang laman na bahagi ng Defying Earth Realm. Walang laman, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Hindi ka naniniwala. Ang ikaw na hindi pa nabawi ang iyong mga alaala ay sobrang kawawa sa harap ko. Wang Lin, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang universo ay binubuo ng 4 na pangunahing realms. Ang realm na ito ay ang Defying Earth Realm. Bawat realm ay may kayamanan, at ang kayamanan ng Defying Earth Realm ay ang Boundary Compass, ang tanging void extinction na kayamanan. Ang Immemorial God Realm ay ang Boundary Compass. Ang mga mata ng malaking figure ng All-Seer ay puno ng kasiyahan. Tungkol sa iyo, sa nakaraang buhay mo, ikaw ang pinakamalakas na tao sa mundo at maaari mong gawin ang lahat ng iyong nais. Ngunit para sa isang babae, inutang mo ang Boundary Compass mula sa tagapag-alaga at ginamit ito upang buhayin ang iyong asawa. Ginamit mo ang iyong sariling dream daw upang ipalaganap ang iyong tunay na sarili at lumikha ng reincarnation. Gusto mong gawing realidad ang iyong panaginip na buhayin ang iyong asawa at baliktarin ang pagbabago ng langit at lupa. Pati ako ay nagulat sa iyong pagkilos at ideya. Tinitingnan ng All-Seer si Wang Lin habang ang kanyang mga salita ay umuukit sa paligid. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang mga mata at pagkatapos ay binuksan muli. Tinitingnan niya ang malaking figure at dahan-daang nagsalita, kaya ganito, kaya, sino ba talaga ikaw? Sumimangot ang All-Seer, ang matandang ito ay tagapag-alaga ng Boundary Compass. Dati, kinuha mo ito mula sa aking mga kamay. May disipulo ako, dapat kilala mo siya. Ang pangalan niya ay Mozi. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Nagningning ang mga mata ng All-Seer habang itinaas ang kanyang kanang kamay at isang bahagi ng itim na usok sa kanyang katawan ay napaghiwalay patungo sa langit upang bumuo ng isang itim na vortex. Habang umiikot ang itim na vortex, iba't ibang mga tagpo ang lumitaw sa loob nito. Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari mong makita ito. Maaari mong tuklasin ang sarili mong kung ito ay tunay o hindi. Sa loob ng itim na vortex, nakita ni Wang Lin ang ibang bersyon ng kanyang sarili na may hawak na katawan at umaatungal patungo sa langit. Nakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili mula sa nakaraan na hindi nabuhay muli si Limuan. Ang malungkot na ekspresyon, ang galit na sigaw, at ang mga mata na puno ng kabaliwan. Kung gusto ng langit na mamatay ka, ibabalik kita. Sisirain ko ang langit, babaliin ko ang lupa. Babalik ako sa reincarnation at hahanapin ko kayong lahat upang dalhin kayo pabalik magpakailanman. Kung hindi ko magawa, ako, si Wang Lin, ay hindi Magi gising. Mananatili akong immersed sa reincarnation kasama ka magpakailanman. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang mga imahe sa vortex, ang mga alaala mula sa nakaraan ay bumangon sa kanyang isipan. Parang laging nandoon ang mga ito ngunit nakalimutan lamang niya. Tahimik na nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali bago tinitingnan ng All-Seer at dahan-daang nagsabi, upang dumating ako rito, sinabi mo sa akin na maaari kong buhayin si Limuan dito. Totoo ba yun o isang kasinungalingan? Maaaring totoo, maaaring kasinungalingan. Ang Boundary Compass ay ang tanging void extinction na kayamanan sa Defying Earth Realm. Maaari nitong baguhin ang lahat, ngunit wala kang pagkakataon. Nakita ng All-Seer kung gaano kalmado si Wang Lin at walang kahit anong bakas ng distortion. Kaya't nagatubili siya. Nang marinig ang mga salita ni Wang Lin, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Bahagya niyang naramdaman na may mali. Ano ang tulay na iyon? Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at tinuro ang tulay na nagdurugtong sa langit at lupa sa likod ng malaking figure ng All-Seer. Ang Boundary Compass is Heaven Trampling Bridge. Ito rin ang tunay na katawan ng Heaven Trampling Bridge na nararamdaman ng bawat buhay sa Defying Earth Realm kapag umaabot sila sa isang tiyak na antas ng kanilang kulto. Lalong nagiging malinaw ang pakiramdam ng All-Seer na may mangyayaring masama, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngumiti si Wang Lin habang tinitingnan ng All-Seer at tahimik na nagsabi, nag-aalangan ka at iniisip kung bakit walang distortion na nangyayari gaya ng isang natutulog na tao na Magi gising. Biglang nagbago ang ekspresyon ng All-Seer at ang malaking katawan nito ay umatras ng ilang hakbang. Tinitingnan niya si Wang Lin, at nang masusing titigan, ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ay, may mali. Kahit na naalala mo ang iyong nakaraang buhay, kapag pumasok ka sa Boundary Compass, Magi gising ka mula sa dream daw. Ang huling ilang beses, lagi kang nagigising sa hakbang na ito. Ngayong pagkakataon, hindi magiging iba. Tinitingnan ni Wang Lin ang All-Seer at dahan-daang nagsabi, hindi ka tagapag-alaga, kundi ang nawawala. Pagkasabi niya nito, biglang naramdaman ng All-Seer na parang bumagsak ang kanyang puso. Kabanata 2086 ang reinkarnasyon ay nandyan lang.
Nag-aalinlangan ako sa lahat ng ito hanggang sa nakita ko ang bundok na may 7 kulay ng nyebe sa pangalawang pagkakataon at ang figure na may hawak na katawan ng ako ay nasa ancient Shi ancestral temple. Pakiramdam ko ay may mali, ngunit kasabay nito, isang mabaliw na ideya ang sumibol. Hindi tinitingnan ni Wang Lin ang All-Seer, kundi ang tulay sa likod ng All-Seer. Natatakot ako sa kabiguan na nakita ko, natatakot na hindi ko na-revive si Wan-Er. Natatakot ako na lahat ng ito ay isang nakaraang buhay kung saan nakatagpo ako kay Wan-Er at ginawa ko ang aking makakaya upang buhayin siya ngunit nabigo, kaya ako ay lumubog sa Dream Dao upang baguhin ang reinkarnasyon hanggang ang aking pangarap ay maging totoo. Ngunit, totoo ba talagang nakaraan na buhay, hindi ko iniisip yun. Natatakot ako na totoo ito lahat, kaya kailangan kong patunayan ito, kailangan kong baguhin ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng maliwanag. Noong panahoy, sa loob ng heaven-defying bid, nakarinig ako ng isang boses. Ang boses na iyon ay patuloy na nagsasabi sa akin na may nawawala, may nawawala. Hindi ko pa rin alam kung ano ang nawawala. Sa loob ng cave world, minsan kong nakita ang isang eksena. Itinuro ng Celestial Emperor Baifan ang langit at nagwala. Pagkatapos ay nalaman ko na hindi sinasadya niyang napagtanto na ang mundong ito ay isang kuweba lamang. Hindi niya ito matanggap at nagwala. Kagaya ni esteemed Scattered Spirit, ngunit wala siyang tapang o pagtitiis na tulad ni Scattered Spirit. Ang eksenang iyon ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at nagdulot din ng mas malalim na takot. At sa cave world, noong sinubukan kong maabot ang ikatlong hakbang, lumitaw ang Void Gate, at ang boses na nanggaling sa likod ng gate. Nang sumunod, nalaman ko na ang boses ay katulad sa boses na narinig ko sa heaven-defying bid na nagsasabi sa akin na may nawawala. Ito ay nagpatuloy hanggang nagkaroon ako ng mabaliw na ideya, hanggang sa nahanap ko ang bungo ng Jikyong at natagpuan ang Divine Sense na iniwan doon. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang bungo ng Jikyong. May mga karakter na naka-imprinte sa bungo na naglalabas ng malamig na liwanag at killing intent. May sagot ako sa lahat ng bagay. Tumingin si Wang Lin sa bungo na hawak niya at nagpakita ng komplikadong ekspresyon. Ang nawawala sa loob ng heaven-defying bid ay ikaw. Hindi ka ang tinatawag na tagapangalaga, kundi ang espiritu ng yaman ng Boundary Compass. Tumingin si Wang Lin pataas. Ang mga mata niya ay maliwanag. Ang titig na ito ay nagdulot ng panginginig sa All-Seer. Noong una, labis akong nalilito tungkol sa muling buhayin si Limuan. Hindi ko alam kung paano siya bubuhayin hanggang sa ikaw ay lumitaw sa desyertong bundok sa Ancient Dao. Ang iyong mga salita ay naaalala ko, at sa aking karanasan, naisip ko ang isang paraan ng makita ko ang nagngangalit na figure sa loob ng Ancient Shi Ancestral Temple. Nang maisip ko ito at ipatupad ang paraan na ito, ako'y nag-alinlangan. Totoo ba ang aking pagkakaroon o isang panaginip? Totoo ba ang Immortal Astral Continent? Hanggat nakita ko ang bungo na ito, bulong ni Wang Lin. Ay, anong paraan ang naisip mo? Patuloy na gumagalaw ang itim na gas sa paligid ng All-Seer. Tinitingnan niya ang katahimikan ni Wang Lin, at ang pakikinig sa kalmadong mga salita ni Wang Lin ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Napansin niyang ang lahat ng alam niya ay kakaiba na ngayon. Bigla niyang naramdaman na may kalamidad na darating sa kanya nang marinig ang mabaliw na ideya at paraan na binanggit ni Wang Lin. Kalmado si Wang Lin na tinitingnan ng All-Seer. Ang paraan ko ay napakasimple. Alam ko ang flowing time, dapat alam mo ito, matapos ang aking slaughter avatar ay matapos, ginamit ko ang aking flowing time spell ng buong lakas upang baliktarin ang oras at ibalik siya sa nakaraan. Pinadala ko siya ng hindi mabilang na taon pabalik sa nakaraan upang gayahin ang aking buhay. Ginamit niya ang kanyang Dream Dao upang manghula at kalkulahin ang lahat ng mangyayari sa aking buhay. Binigyan ko siya ng autonomiya, binigyan ko ang avatar ng kalayaan. Pagkatapos gawin ito, bigla kong napagtanto na naging malinaw ang lahat. Ang tinatawag na nakaraan na buhay ay ang slaughter avatar na pinadala ko pabalik sa nakaraan. Sinasabi mong ang Immortal Astral Continent ay isang ilusyon. Maaari ko nang sabihin sa iyo ngayon na ang Immortal Astral Continent ay hindi isang panaginip, hindi isang ilusyon. Ako, si Wang Lin, ay hindi nag-reinkarnasyon. Ako ay ipinanganak sa planeta Suzaku at narating ang kasalukuyang hakbang. Ako ay ako. Ang dahilan kung bakit iniisip mo at ng ibang tao na ito ay isang panaginip ay dahil matagumpay na binago ng aking slaughter avatar ang isang bagay sa nakaraan. Hindi ko alam kung anong ginawa ng aking slaughter avatar sa nakaraan o kung nasaan siya ngayon, ngunit nang nakita ko ang bungo ng Jikyong, nakita ko ang kanyang divine sense. Nakita ko ang paraan upang muling buhayin si Limuan na ipinag-utos kong hanapin niya. Ang divine sense ay malinaw na nagsabi sa akin na sa nakaraan, binago ng slaughter avatar ang mundo at hiniram ang isang compass. Ang compass na ito ang susi upang buhayin si Wan-Er. Ipinuwesto niya ang compass sa Immortal Astral Continent at pumasok dito ng maraming beses. Ngunit tuwing pumasok siya, agad itong nawawala. Hanggat dumating siya sa Immemorial God Realm sa isang reinkarnasyon.
Bago siya mawala, natapos niya ang task na iniwan ko sa kanya at pumutok ang compass. Dahil dito, naging hindi kumpleto ang compass at nailabas ang espiritu ng yaman sa loob ng compass. Iyon ay ikaw. Tumingin si Wang Lin sa All-Seer. Nang marinig ito ng All-Seer, kumilos siya ng malakas at ang kanyang katawan ay nanginginig, ang mga mata niya ay puno ng disbelief at hindi maipaliwanag na takot. Imposible, hindi ito pwede. Ito ang paraan ko upang pakawalan ka at gamitin ka, na siyang esensya ng Boundary Compass, upang muling buhayin ang aking asawa. Ang reinkarnasyon ay nariyan lang. Kapag ito ay naintindihan mo ng lubos, maaari mo itong galawin ayon sa iyong kagustuhan. Kung hindi mo ito maiintindihan, tatawagin mo itong nakaraan na buhay. Isa itong bilog at palaging nandyan. Makikita mo ito, mararamdaman mo ito. Kagaya ng mga salita ni Mosey, kagaya ng mga alaala ni Red Butterfly, kagaya noong nakilala mo ang Slaughter Avatar sa disyertong bundok sa Ancient Dao. Ang Ancient Ancestor at Celestial Ancestor ay hindi nakakita ng reinkarnasyon. Inisip nilang lahat ay peke at namatay naghahanap ng Dao, ito ang reinkarnasyon. Pagkatapos maintindihan ng reinkarnasyon, makikita mong isa lang itong bilog. Maaari kang maglakad patungo sa kahit anong punto at kunin ito. Inalag ni Wang Lin ang kanyang ulo at kalmado niyang tinitingnan ng All-Seer. Pinaplano mo ako, ngunit hindi mo alam na sa huli, ako ang nagplano laban sa iyo, kagaya ng paghahanap ng isang bagay at bigla mo itong matutuklasan kapag lumingon ka. Imposible, hindi ito maaaring ganito. Ako mismo ang nakakita ng iyong nakaraang buhay. Ako mismo ang nakakita sa iyo na hiniram ang aking compass. Ako mismo ang nakakita sa iyo na pumasok sa Dream Dao gamit ang compass. Nakita ko rin ang iyong mga reinkarnasyon ng maraming beses at narating ang puntong ito bago mawala sa compass. Parang nawalan na ng bait ang All-Seer. Nagplano siya ng isang buong buhay, ngunit sa huli, mali pa rin ang kanyang kalkulasyon. Nung siya ay pinakawalan mula sa compass, akala niya ito ay isang aksidente, ngunit hindi niya inasahan na bahagi pala ito ng plano ni Wang Lin. Imposible, hindi ko ito tinatanggap. Umuungal ang All-Seer habang ang kanyang katawan na gawa sa itim na gas ay tumakip sa langit. Tinangka niyang tumakbo patungo kay Wang Lin na parabang nais siyang lamunin. Dahil nakita mo ito, hindi ibig sabihin na totoo ito, dahil hindi mo kayang makakita sa reinkarnasyon. Nariyan lang ito. Kung naiintindihan mo, ngunit kung hindi, hindi mo ito kailanman mauunawaan. Inalag ni Wang Lin ang kanyang ulo. Kabanata 2087-1 Magising ka. Ang tinig ng All-Seer ay umalingaw sa loob ng Immemorial God Realm, na ang pitong kulay na bundok na may niebe ang sentro. Ang malaking katawan niyang gawa sa itim na ulap ay dumaan patungo kay Wang Lin na may kasamang hindi pagkakasunduan at kabangisan. Hindi siya makapapayag na maging ganito lang. Matagal siyang naghintay ng mga hindi mabilang na reincarnations, hanggang sa dumating ang araw na ito, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito ang lahat. Iniloko ni Wang Lin ang lahat. Kahit ang All-Seer ay hindi alam na hindi lahat ng ito ay isang panaginip ni Wang Lin, kundi ang daw ng Slaughter Avatar. Puno ng hindi kapani-paniwalang pakiramdam ang puso ng All-Seer, at ang pakiramdam na ito ay sapat na para siya'y mabaliw. Siya ang espiritu ng yaman ng Boundary Compass, at nakita niyang paulit-ulit na dumaan si Wang Lin dito at nawawala sa bawat reincarnation. Hanggang sa mismong pagkakataon na nakita niyang pinagbuksan ni Wang Lin ang compass at pagkatapos ay nawala. Dahil dito, nakalabas siya, ang All-Seer, at sa oras na iyon, tumawa siya ng puno ng kaligayahan. Hindi niya alam ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang alaala, nang siya ay unang magising ng maraming taon na ang nakalipas, siya na ang espiritu ng yaman ng Boundary Compass. Hindi rin niya alam kung sino ang lumikha ng Boundary Compass. Wala siyang alaala at naguluhan siya ng matagal hanggang makita niyang hiniram ni Wang Lin ang compass. Nalaman niyang dumaan si Wang Lin sa mga reincarnation hanggang siya'y mailabas. Nang mailabas siya, punong-puno siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Pakiramdam niya ay malaya na siya at ayaw na niyang manatili sa loob ng compass tulad ng isang bihag. Kaya't nais niyang angkinin si Wang Lin. Sa kanyang pananaw, lahat ng buhay sa Immortal Astral Continent ay peke at si Wang Lin lang ang totoo. Ayon sa kanyang pagsusuri, kapag nakuha niya si Wang Lin, magkakaroon siya ng Heaven Trampoline Cultivation at tunay na kalayaan. Hindi na siya maaaring manatili sa loob ng compass bilang espiritu ng yaman, kahit papakiramdam niya na maliban sa pagiging espiritu ng yaman, siya rin ay tagapangalaga ng compass na ito. Ngunit anuman ang mangyari, lahat ng ginawa niya ay para sa kalayaan. Nagdesisyon siya na kapag nakuha niya ang kalayaan at matagumpay na angkinin ang katawan ni Wang Lin, hahanapin niya ang kanyang pinagmulan, hahanapin niya kung sino ang gumawa sa kanya bilang espiritu ng yaman. Sa kanyang pananaw, pagkatapos niyang angkinin ang katawan ni Wang Lin, magiging kanyang pinakamataas na yaman ang Boundary Compass. Siya ang espiritu ng yaman, at wala nang ibang nakakaalam ng lakas nito kundi siya. Maliban sa lakas nito, ang pinakamahalagang gamit nito ay upang makalabas ng Defying Earth Realm.
Tungkol sa pinagmula ng Boundary Compass, may mga ideya siya, ngunit malabo ito. Hindi niya alam kung sino ang lumikha nito, o kung bakit siya naruroon. Ang tanging alam niya ay kapag nakuha niya ang kalayaan, hahanapin niya ang kasagutan. Ngunit sa oras na ito, lahat ng plano niya ay nag-collapse dahil sa mga salita ni Wang Lin. Wala na siyang pag-asa. Puno siya ng despair at galit, pati na rin ng takot at ayaw. Nagmadali siyang tumakbo patungo kay Wang Lin at ang itim na ulap ay humiyaw ng malakas. Nang malapit na siya kay Wang Lin, nakita niya ang bahagyang ngiti sa mukha ni Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay habang tinitingnan ng itim na ulap na papalapit at marahang umiwas ng kamay. Nang matutunan ko ang reincarnation, naabot ko na ang Heaven Trampoline. Habang nagsasalita si Wang Lin ng kalmado, ipinakita niya ang kanyang manggas. Ang itim na ulap na nasa harap niya ay pumutok at nagsimulang mabilis na maglaho. Ayokong tanggapin ito. Wang Lin, ayokong tanggapin ito. Ang All-Seer ay naglabas ng malungkot na sigaw. Habang ang itim na gas ay nagkalat, ang natirang itim na gas ay nagtipon at naging isang malaking ulo. Ang ulo na ito ay iba sa All-Seer. Siya ay nasa edad kalagitnaan ng buhay at may pattern ng bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay na kumikislap. May malabong anino ng isang crane na gumagalaw sa loob ng pattern ng bituin. Lahat ng ito ay tumagal lamang ng isang saglit bago magkalat. Ang ulo ng kalagitnaan ng edad na lalaki ay nagkalat at ang natirang itim na gas ay biglang naging isang dambuhalang itim na crane. Humiyaw ang itim na crane patungo sa langit at muling nagmadali patungo kay Wang Lin. Nang malapit na siya, isang kumikislap ng lamig ang natano sa mga mata ni Wang Lin. Naglakad siya ng isang hakbang at itinaas ang kanang kamay. Nang malapit na ang itim na crane, hinawakan niya ang leeg ng crane. Ang itim na crane ay patuloy na kumilos. Habang ito ay humiyaw, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Pinatigas niya ang pagkakahawak sa kanyang kanang kamay, na nagdulot ng isang malakas na tunog na parang isang kulog na yumanig sa buong Immemorial God Realm at naging malabo ang langit. Ang itim na crane ay tuluyang nabasag. Ang divine sense ng All-Seer ay nagulo at nang ang itim na crane ay nagdisintegrate, ganoon din ang All-Seer. Nang ang huling bahagi ng kanyang divine sense ay malapit ng masira, tila naalala niya ang isang bagay mula sa nakaraan mga bagay na akala niyang hindi umiiral sa kanyang alaala. Morning Dao Realm, ang aking tahanan, bulong ng All-Seer habang ang kanyang divine sense ay ganap na nawala at tuluyan siyang namatay. Ang kanyang katawan na crane ay naging hindi mabilang na mga hibla ng itim na gas. Sa loob ng itim na gas, may isang malinaw na hibla ng abo. Tumingin si Wang Lin at nakita niyang ang abong gas ay damaloy patungo sa tulay na nakakonekta sa langit at nawala sa ilusyon sa likod ng tulay. Ang abong gas na ito ay hindi nagdala ng aura ng All-Seer. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap, ngunit hindi siya nagulat, tila alam na niya ang pag-iral ng abong gas. Isang sulyap lang siya at hindi ito pinansin. Iniabot niya ang kanang kamay at hinawakan ang itim na gas. Habang hinahawakan niya ito, ang itim na gas ay biglang nagtipon at naging isang bola ng gas na kasing laki ng kamao sa palad ni Wang Lin. Ang bola ng gas ay hindi itim, kundi siyam na kulay ito ay napakaganda. Essence ng isang realm, nang tinitingnan ni Wang Lin ang bola ng gas sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay hindi nakalmado, kundi puno ng kasiyahan. Huminga siya ng malalim at inihagis ang kaliwang kamay. Isang kabaong ang lumitaw sa kanyang harapan. May isang babae na natutulog sa loob ng kabaong. Hindi siya isang labis na magandang babae, ngunit siya ay mahinahon. Nakapikit ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Nabanggit ko noon na kahit na gusto ng langit na mamatay ka, babalaykan kita. Bulong ni Wang Lin habang hinahaplos ang mukha ng babae. Damaloy ang mga luha sa kanyang mga mata at damapo sa kanyang mukha. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang pisngi at pumasok sa sulok ng kanyang bibig. Nagtagumpay ako. Matapos ang libu-libong taon, nagtagumpay ako. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malumanay habang dahan-daw ang pinindot ang siyam na kulay ng bola ng gas sa pagitan ng mga kilay ng babae. Tahimik niyang pinanood habang pumasok ang bola ng gas sa katawan nito, at ang oras ay tila naging walang hanggan. Ngunit may isang bihirang tanda ng tensyon sa kanyang mukha, siya ay labis na nerbiyos. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at tinitingnan ng babae sa kanyang harapan. Hinaplos ni Wang Lin ang buhok ni limuwan at bulong, magising ka, gumising ka, buksan mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Ang pagkakasalubong sa labas ng Sea of Devils ay tila nagtakda ng tadhana ng tatlong buhay. Huwag kalimutan, huwag iwan. Ang malambot na sigaw ng tulong at ang mga mata na puno ng takot ay nagdulot kay Wang Lin, na nakatago sa ilalim ng lupa dahil naramdaman niyang may mali, na itaas ang kanyang ulo. Kung hindi siya tumingin, marahil ay magiging magkaiba ang lahat. Sa dagat ng mga demonyo, nang buksan niyang ang kanyang mga mata at nakita ang mahinang ngunit matatag na figure na nakatayo sa pasukan ng yungib, ang puso ni Wang Lin ay kumabog saglit. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi, huwag kang matakot, dadalhin kita para patayin,
ngunit alam niya sa sandaling iyon na ang mga salitang iyon ay lumabas ng natural. Ang marupok na figure na ginamit ang kanyang dugong puso upang ukit ang dragon formation sa kalistis, ang maputlang mukha na nagpasakit sa kanyang puso. Ngunit sa oras na iyon, siya ay pinapangalagaan ng mga tao na may galit sa kanya na kasing lalim ng dagat. Kailangan niyang sabihing kalimutan ang lahat ng pinagdadaanan niyang paghihirap. Ang eksena sa Sky Cloud Sect, nang marinig niya ang tunog ng zither at nakita ang kalungkutan ng figure sa loob ng pavilion, alam ni Wang Lin na hindi niya makakalimutan. Ang aking kaliwang kamay ay isang maikling karma sa dagat ng mga demonyo at ang aking kanang kamay ay mga daang taon ng pagsasanay. Wan buksan mo ang iyong mga mata, gumising ka, at pati na rin si Ping Siya rin ay madyay gising, magugustuhan mo ang batang iyon, habang binabaybay ang kanyang mga luha, bulong ni Wang Lin. Hindi naghintay ang oras para sa akin. Ikaw, kailan mo ako dadalhin? Wan ako si Wang Lin. Mag-asawa tayo, hayaan mong dalhin kita. Mas marami pang luha ang damaloy sa mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan niya si Limuan. Naghintay siya ng ilang libong taon para sa araw na ito. Ang init sa lambak, ang figure na nakita niya nang lumingon siya, at ang mga eksena sa nakaraan ay tila naging walang hanggan sa isipan ni Wang Lin. Hindi niya makakalimutan, ayaw niyang kalimutan, hindi siya nais kalimutan. Nakita niyang tumanda si Limuan at dahan-daw ang umabot sa dulo ng kanyang buhay. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ang puso ni Wang Lin ay sumakit ng husto, na parang nawalan siya ng isip. Hindi siya pwedeng mawala ng Limuan na ganito lang, kukunin niyang muli siya. Matapos mawala, babawiin niya ito kahit kailangang hawakan niyang muli at muli ang nakasarang alaala at maglakad sa kailaliman ng kalungkutan. Wala siyang pagsisisi. Wan gumising ka, Wan tinitingnan ni Wang Lin ang natutulog na babae at ang kanyang mga luha ay patuloy na damaloy. Sinubvert ko ang buong mundo upang itama ang iyong refleksyon. Binaliktad ko ang buong mundo upang gawing hindi kayang pigilin ng langit ang iyong mga mata mula sa pagbukas. Pinagputol-putol ko ang walang katapusang kalawakan upang magbukas ng landas. Upang payagan kang makahanap ng iyong landas pauwi. Wan ako ang iyong asawa. Gusto kong buksan mo ang iyong mga mata at magising ka. Tumangi si Wang Lin at tumingala sa langit. Matagal nang nakaraan, ngunit ang babae sa loob ng kabaong ay patuloy na nakapikit ang mga mata. Hindi matanggap ni Wang Lin ito, hindi siya matanggap. Huwag kang umiyak. Nang sumigaw si Wang Lin sa langit, isang mainit parang jade na kamay ang dahan-daw ang itinaas at umaplaw sa kanyang mukha. Nang makita ito, nanginginig ang buong katawan ni Wang Lin. Tumingala siya at nakita niyang nanginginig ang mga pilikmata ni Limuan at nagbukas ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Limuan ay naglalaman ng kabaitan na hindi nagbago sa libu-libong taon at isang malasakit na magpapasakit sa puso. Kabanata 2088 Bigla ang paglingon. Sa Immemorial God Realm, sa gitna ng bilog na kontinente, nakatayo ang 7 kulay na bundok ng nyebe, at 2 tao ang naruroon. Sila ay sina Wang Lin at Limuan. Nakatayo sila roon, tinitingnan ng tulay na hindi kalayuan, at mahina silang nag-usap. Ang tingin ni Wang Lin ay malumanay habang pinagmamasdan si Limuan. Matagal niyang hinintay ito, at ngayon, pagkatapos ng libu-libong taon, sa wakas ay nangyari na. Ang 7 kulay na nyebe na bumagsak ay hindi na nagdala ng lungkot. Taliwas ito sa nakita ni Wang Lin sa loob ng Ancestral Temple. Mahinang sinabi ni Wang Lin, mahabang kwento ito. Wan kapag umalis tayo, maghahanap tayo ng isang payak na lugar, at doon ko ikukwento sa iyo ang lahat ng nangyari, at sina Ping at ang asawa niyang si Qingyi. Sigurado akong magugustuhan mo sila. Bahagyang tumanggo si Limuan. Tinitingnan niya ang lalaking nasa harap niya, na mukhang pareho pa rin gaya noon, ngunit may bahagyang bakas ng panahon sa kanyang mukha. Maaaring niyang maisip kung anong mga pagsubok at anong halaga ang binayaran ni Wang Lin upang siya ay muling magising. Ngayon, samahan mo akong tapakan ng kalangitan, habang tinitingnan ni Wang Lin ang tulay na hindi kalayuan, ang kanyang mga mata ay kumislap ng pinakamaliwanag sa loob ng libu-libong taon. Wala nang lungkot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Limuan. Simula nang magising siya, hindi na siya nito binitiwan. Natatakot siyang kapag binitiwan niya ito, hindi na niya siya muling matatagpuan. Ang kanilang dalawang mga anino ay dahan-daw ang naglakad patungo sa Heaven Trampling Bridge, patungo sa dulo ng tulay na konektado sa ilusyon. Hawak din ni Limuan ang kamay ni Wang Lin at ayaw itong bitawan habang buhay. Nararamdaman niya ang init mula sa kanyang kamay na nagdudulot sa kanyang puso ng init at kapayapaan na tumawid sa libu-libong taon. Ang kanilang mga anino ay dahan-daw ang dumating sa dulo ng tulay. Nang malapit na silang pumasok, huminto si Wang Lin at iniwasiwas ang kanyang kaliwang kamay sa lupa. Ang galaw na ito ay nagdulot ng 3 sinag ng liwanag na lumipad patungo sa lupa. Ang unang sinag ng liwanag ay kalahating compass. Lumipad ito patungo sa lupa at nagdulot ng pag-uga sa bilog na lupa. Ang kalahating ilusyon ng lupa ay naging totoo, at ang mga maraming kanal at bundok ay kumislap ng maliwanag.
Nang ito ay kumpleto, nagsimula itong mag-activate. Ang ikalawang sinag ng liwanag ay isang malaking pointer. Mabilis itong bumaba at nagsanib sa 7 kulay na bundok ng nyebe. Ang pointer ay dumaan sa buong lupa. Isang makapangyarihang aura ang kumalat mula sa lupa at rumagasa sa buong mundo. Ang ikatlong sinag ng liwanag ay isang perlas, isang puting perlas, ang heaven-defying bead. Ito ay lumutang sa mundo at naglalabas ng malambot na liwanag. Ang paglitaw nito ay nagdulot ng pagkumplito sa buong lugar, ang boundary compass. Mahinang sinabi ni Wang Lin, mag-withdraw. Sa sandaling sinabi niya ito, ang lupa ay umugang at mabilis na kumerba, na nag-iwan ng maraming ulap. Makalipas ang isang sandali, nawala ang kontinente, nawala ang 7 kulay na bundok ng nyebe, lahat ng bagay sa mundo maliban sa tulay na naruroon sina Wang Lin at Limuan ay naglaho. Lahat ay nawala, naging isang compass na kasing laki ng palad. Ang compass ay umuugong at lumulutang sa kaliwang kamay ni Wang Lin at patuloy na umiikot. Muli itong lumiit, at ang lumabas sa kamay ni Wang Lin ay ang heaven-defying bead. Ang heaven-defying bead ang pinakakritikal na bahagi ng boundary compass, at wala itong kaibahan ng kumpleto ang boundary compass. Hawak ang perlas, tumingin si Wang Lin pabalik. Hindi niya makita ang langit o ang lupa, tanging ang kawalan na lamang. Sa dulo ng kawalan, nakita niya ang isang figure. Ito si Gu Dao. Nakatingin si Gu Dao sa lahat ng ito ng walang kaalaman. Nakita niya ang tanging tulay na naruroon sa kawalan at ang 2 anino sa tulay. Ito ang sagot, mahinang bulong ni Gu Dao, na may kasamang malalim na ekspresyon. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya at iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Isang vortex ang lumitaw sa likod ni Gu Dao, at sa loob ng vortex ay naroon ang Immortal Astral Continent. Tahimik na nagmuni si Gu Dao sandali bago yumuko kay Wang Lin at nawala sa vortex. Pagkaalis niya, hinailan ni Wang Lin si Limuan, na nakita rin ang figure ngunit hindi nagtanong, patungo sa dulo ng tulay at nawala sa ilusyon. Pagkaalis ni Wang Lin, ang tulay ay naging mga piraso ng liwanag at nawala sa kawalan. Ang lugar na ito ay isang hardin na parabang paraiso. Sa malayo, may isang pavilion, at may isang lamesa ng bato at 2 upuang bato. Sa tabi ng lamesa, nakaupo ang isang tao na nakatalikod kay Wang Lin. Ang taong ito ay may suot na abong robo at abong buhok, ngunit hindi nakita ni Wang Lin ang kanyang mukha. May isang tao ring nakatayo sa likod ng taong ito na parang isang tagapagsilbi. Hinailan ni Wang Lin si Limuan palabas ng kawalan at dumating sa lugar na ito na parabang hardin. Nang pumasok sila ni Wang Lin, tumalikod ang tagapagsilbi. Tumingin siya kay Wang Lin at ngumiti. Tiningnan ni Wang Lin ang tagapagsilbi, na mukhang medyo matanda, ngunit agad niya itong nakilala. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, Ling Tianhao. Ako nga, at hindi rin. Umiling ang tagapagsilbi ngunit hindi nagsalita. Ang taong nagsalita ay ang lalaking may abong robo na nakatalikod kay Wang Lin. Tumingin siya at ngumiti kay Wang Lin. Tiningnan ng lalaking may abong robo si Wang Lin na may ngiti at sinabi, dapat siya ang Madam Wang, talagang magandang magkasama kayang dalawa ni fellow cultivator Wang. Nanatiling kalmado si Limuan at hindi nagsalita. Nakatayo siya sa tabi ni Wang Lin at tinitingnan ng kalmado ang lalaking may abong robo. Tiningnan ni Wang Lin ang lalaking may abong robo at biglang ngumiti. Hinailan niya si Limuan patungo sa kabila ng matandang lalaki at iniwasiwas ang kanyang manggas. Isang overlapping na anino ang lumitaw sa natitirang upuan ng bato, at ito ay naging 2. Nagsimula silang umupo kasama si Limuan. Sa lamesa sa pagitan niya at ng lalaking may abong robo ay may isang board. Ang mga piraso ng itim at puti ay nakakalat malinaw na hindi maganda ang sitwasyon. Umalis ang iyong avatar pagkatapos maglaro ng kalahating laro. Matagal na akong naghihintay, at sa wakas, dumating ka na. Magpatuloy tayo. Ngumiti ang lalaking may abong robo habang kinuha ang isang itim na piraso at inilagay ito sa board. Ikaw ba ang tagapangalaga? Tanong ni Wang Lin habang tinitingnan ng board at ang lalaking may abong robo. Tumingin ang lalaking may abong robo at ngumiti, ako nga, at ikaw din. Ang All-Seer ay ang espiritu ng yaman, at nag-iwan ako ng isang strand ng divine sense sa kanya. Siya yung All-Seer na may abong robo na nakita mo. Ang lalaking may abong robo ay mukhang eksakto tulad ng All-Seer. Ngunit ang pakiramdam na ibinubugi niya ay iba. Gaya ng sinabi niya, siya ang All-Seer na may abong robo. Katulad ng 7 kulay na realm na orihinal na nilikha ng iyong avatar. Nahanap ito ng espiritu ng yaman at ginamit niya. Ako rin ay nagtataka noon, ngunit ngayon ay nakikita ko na ang reincarnation ay napakadaling para sa iyo. Ang mga peke na heaven-defying beads sa 7 kulay na realm ay nilikha ng iyong slaughter avatar noong sinubukan niyang hanapin kung anong nawawalang bagay. Ang mga Dao scriptures ay lahat mga karanasan mo sa buhay. Maglakbay sa landas ng tunay na Dao. Ang tunay, sa linyang iyon ay tumutukoy sa iyong tunay na sarili sa reincarnation. Ang kahulugan ng linyang iyon ay para sa lahat ng anyo ng buhay na maghanap ng kanilang tunay na sarili upang makalabas sa reincarnation.
Ipinakita ng lalaking may abong robo ang paghanga sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Wala akong pangalan. Kung ako ang unang umabot sa Heaven Trampoline sa Defying Earth Realm, ikaw ang pangalawa. Maliban sa iyo at sa akin, wala nang ibang nilalang ang makatatapak sa kalangitan upang makarating sa lugar na ito. Maliban sa avatar mong iyon, ngumiti ang lalaking may abong robo. Tahimik na nagmuni si Wang Lin ng sandali. Hindi pa rin niya binitiwan ang kamay ni Limuan habang tinitingnan ng lalaking may abong robo at tinanong, ikaw ba ang lumikha ng Boundary Compass? Ikaw ba ang nagsil sa espiritu ng yaman doon? Ang ikaapat na hakbang, Heaven Trampoline, ay ang limitasyon ng Defying Earth Realm, ngunit sa malawak na universo ng apat na realm, may mga nakarating na sa ika-5 hakbang, o ika-6 na hakbang, bago ako dumating dito, nandyan na ang board na iyon. Maglaro tayo, ikaw ang sunod, pabulong na sinabi ng lalaking may abong robo. Tahimik na nag-isip si Wang Lin sandali at pagkatapos ay ngumiti. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. May isang puting perlas na siya nang hawak. Inilagay niya ang puting piraso sa board. Pagbaba ng puting piraso, biglang nagbago ang board. Ang mga puti at itim na piraso ay nagsimulang gumalaw na parang may sinusubukang hulaan. Nang tiningnan ni Limuan, naging isa lamang ang itim at puting piraso. Isa puti, isa itim. Ang puting piraso ay nasa gilid ni Wang Lin at ang itim na piraso ay sa gilid ng lalaking may abong robo. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Wang Lin habang tinitingnan ng lalaking may abong robo. Nagmuni sandali ang lalaking may abong robo bago huminga ng malalim at tumango. Naiintindihan ko. Ngumiti si Wang Lin at tumayo. Hinayla si Limuan. Hindi na siya lumingon sa dalawang tao o sa board, kundi humakbang pasulong kasama si Limuan, at sila ay nawala mula sa lugar na ito. Pagkaalis niya, ang puting piraso sa board ay dahan-daw ang naging ilusyon at sa huli ay naglaho, parang sumunod sa Wang Lin. Umalis si Wang Lin kasama si Limuan. Sa Immortal Astral Continent, wala ni isa maliban kay Gu Dao ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob ng Immemorial God Realm. Umakyat si Wang Lin sa isang tahimik na bundok sa Ancient Clan. Si Limuan ay naupo sa likod niya at tinitingnan siya ng dahan-dahan. Nanatili si Wang Lin doon ng ilang araw. Tila naghihintay siya ng isang bagay, ngunit hindi alam ni Limuan kung ano ito, at ayaw niyang malaman. Hanggang maaari, basta't kasama niya si Wang Lin, sapat na siya. Ngunit mayroon pa rin isang tanong sa kanyang puso, ngunit gusto niyang maghintay para kay Wang Lin na magising at tanungin. 3 araw pa ang lumipas. Sa dapit hapon ng araw na iyon, habang ang langit ay dim, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ang langit. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim na may mahabang itim na buhok ang lumitaw sa labas ng Immortal Astral Continent. Ang kanyang katawan ay puno ng pagpatay at pagkawasak. Nakatayo siya sa labas ng Immortal Astral Continent at ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa Ancient Clan, kung saan nakita niyang may isang tao na nakatingin sa kanya. Ang hitsura niya ay katulad ng kay Wang Lin. Pagkatapos magmuni ng sandali, nagmadali ang lalaking nakasuot ng itim patungo sa Immortal Astral Continent. Nagbago siya sa isang sinag ng itim na liwanag at lumipad patungo sa Ancient Clan. Nagmadali siya patungo sa bundok kung saan naruroon si Wang Lin at dumating sa kanyang harapan. Nang makita niya si Limuan, ang kanyang malamig na tingin ay naging malambing. Huwag ka nang pumunta, sabi ni Wang Lin habang tinitingnan ng slaughter avatar niya. Tahimik na nagmuni ang lalaking nakasuot ng itim, pagkatapos ay inangat ang kanyang kamay at pinutol ang isang hibla ng kanyang itim na buhok. Nang bitawan niya ang kamay, ang itim na buhok ay damapo at dahan-daw ang naging puti. Sa sandaling lumitaw ang strand ng puting buhok, inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang strand ng puting buhok ang lumitaw din. Ngunit sa sandaling lumitaw ang strand na ito, dahan-dahan itong naglaho. Tiningnan ng lalaking nakasuot ng itim si Limuan muli. Pumikit siya at naging itim na usok, pinatay ang kanyang sariling konsensya upang pagsamahin sa katawan ni Wang Lin. Sinipsip ni Wang Lin ang lahat ng itim na usok at ang slaughter avatar ay muling lumitaw sa kanyang katawan. Tiningnan niya si Limuan at biglang naintindihan kung bakit pinili ng slaughter avatar na pawiin ang sarili niyang konsensya at pagsamahin sa kanya matapos makamtan ang kalayaan. Para sa akin, 500 taon, para sa kanya, mga walang katapusang reincarnations. Anong tinitingnan mo? Ngumiti si Limuan. Biglang nagtanong si Wang Lin, nakita mo ba siya? Sino? Nagtaka si Limuan. Wala siyang nakitang anuman kanina. Wala. Alis tayo. Hindi ba gusto mong makita si Wang Ping at ang asawa niya? Pumunta tayo sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin at magsimula ng isang simpleng buhay? Tumayo si Wang Lin at ngumiti. Hindi ka ba mag-aaral ng cultivation? Tanong ni Limuan na komandat at tumayo sa tabi ni Wang Lin. Ang cultivation ay nasa puso. Pagkatapos matuklasan ang aking tunay na sarili, saan man ay pareho. Ngumiti si Wang Lin habang hinahawakan si Limuan. Ang dalawa ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa dapit hapon.
Wang Lin, matapos ang laro, sinabi mong naiintindihan mo ba? Hindi ko talaga naintindihan. Ano ang dapat intindihin? Ang malambing na tinig ni Li Muan ay umuukit. Ang dalawa ay dahan-daw ang lumipad at nawala sa abot tanaw. Hindi nila nakita na sa sandaling iyon, sa isang sulok ng Blackstone City, hindi kalayuan mula sa bundok na iyon, isang babae sa puti ang nakatalikod sa mga ilaw ng maraming tahanan. Habang tinitingnan niya ang sinag ng liwanag na lumilipad sa langit, tumulo ang mga luha mula sa kanto ng kanyang mata. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang pisngi at dumausdes sa kanyang damit. Kalilimutan na lang natin lahat, ang isda sa nakaraang buhay ay nakatanaw din sa ibon na lumilipad sa ilalim ng tubig, ang bulong ng babae. Ang mga mata niya ay malabo. Ang isda sa tubig ay tila umiiyak, ngunit ang mga luha ay natunaw sa tubig, kaya hindi nakita ng ibon ang mga ito. Sa nakaraang buhay, tayo ay ibon at isda, ngunit sa buhay na ito, hindi tayo, isang malambing na tinig ang biglang lumitaw sa likod ng babae. Ang katawan ng babae ay damilat ng mabilis. Agad siyang lumingon at nakita ang isang figure na ngumiti sa kanya.